Shalom! Ako si Rabbi Rich. Ngayon, sisisirin natin ang puso ng sermon sa bundok. Partikular ang Mateo 5, tingin to 16. Si Yeshua ay nagsasalita sa kanyang mga talmidim, ang kanyang mga alagad sa isang gilid ng bundok malapit sa dagat ng Galilea. Sinabi niya sa kanila, kayo ang asin ng lupa. Sa Hebreo, ang asin ay melak. Ang asin ay mahalaga para sa lasa, ngunit higit na mahalaga, ito ay isang preserbatiba. Noong unang panahon, ginagamit ang asin upang hindi mabulok ang karne. Sinasabi sa atin ni Yeshua na bilang mga naniniwala, mayroon tayong kapangyarihan na protektahan ang mundong ito mula sa espiritual na pagkabulok. Ngunit pansinin ang babala, kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Karamihan sa asin sa Israel ay galing sa Dead Sea, na puno ng mga dumi o impurities. Kung mawala ang alat ng asin, ito ay nagiging wala ng silbing pulbos na itinatapon na lamang sa daan para tapakan ng mga tao. Nangyayari ito kapag hinaluan natin ang dalisay na ebanghelyo ng biyaya ng mga dumi ng kamunduhan o legalismo. Nawawala ang ating natatanging lasa. Nagiging hindi tayo epektibo para sa kaharian. Hindi tayo tinawag para makibagay lang sa mundo. Tinawag tayo para magbigay ng lasa sa mundong nakapaligid sa atin. Pagkatapos ay binago ni Yeshua ang paghahambing, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang ilaw or sa Hebreo ay hindi maitatago. Binanggit niya ang isang lungsod sa ibabaw ng bundok. Malamang ay tumutukoy sa mga lungsod na yari sa anapog na nagniningning tuwing lulubog ang araw. Binanggit niya ang mga maliliit na lampara ng langis ng oliba noong panahong iyon. Kung tatakpan mo ang lampara ng isang mangkok, mamamatay ang apoy dahil sa kawalan ng oksihina. Kapag itinago natin ang ating pananampalataya, ang sarili nating espiritual na apoy ay humihina. Tinawag tayong maging hayag. Hinahayaang magningning ang ating mabubuting gawa upang ang iba ay magbigay puri sa ating Ama sa Langit, si Adonai. Upang simulan ang isang mas malalim na pang-araw-araw na paglakad kasama ang Mesiyas, hinihikayat ko kayong bisitahin ang Walk with Yeshua app na nakalink sa description sa ibaba. Pagpapatuloy sa teksto, nilinaw ni Yeshua sa versikulo 19 at 18 na hindi siya naparito upang pawalang bisa ang Torah o ang mga propeta. Naparito siya upang kompletuhin ang mga ito, upang dalhin ang mga ito sa kanilang ganap na kahulugan. Hanggat hindi lumilipas ang langit at lupa, kahit isang yud o isang kudlit ay hindi lilipas mula sa Torah. Ito ay tungkol sa katuwiran ng puso. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa pisikal na gawa ng kasalanan. Ito ay tungkol sa isang pusong 100% na nakatuon sa Diyos. Ang isang malinis na puso, Lev Tahor, ay isang puso kung saan ang liwanag ni Yeshua ay nagniningning ng walang hadlang. Ito ang daan ng kaharian. Ito ay isang buhay ng teshuvah, ang pagbabalik sa puso ng Diyos araw-araw. Hindi lang tayo mga taong nakaupo lang sa upuan ng simbahan. Tayo ang asin na nagpepreserba at ang ilaw na gumagabay. Kapag namuhay ka sa ganitong paraan, mangingibabaw ka o magtatanong ang mga tao kung bakit ka naiiba. At iyon ang iyong banal na pagkakataon upang ibahagi ang biyaya ng Mesiyas. Pagpalaing ka nawa ni Adonai ng lakas upang manatiling maalat at ng katapangan na magningning ng maliwanag. Samahan niyo ako sa susunod nating pag-aaral sa Mateo Kabanata 5. Shalom!